Maligayang, maligayang, maligayang bati sa inyo sa ating tahanan, tahanang Lasalliano. Kapit-kapit, sama-sama, bilang kapuso't kapamilya, bilang isang kapatid namin, sinta, aha, 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 aha. Welcome po to sa University Reflection Day 2024-2025 Term 1. Ako po si James ng Lasallian Pastoral Office. At ako naman po si Paul Samson mula rin po sa Lasallian Pastoral Office na bubabati ng Isang mapagpala at maligayang araw sa ating Tahanang Tahanang Lasalliano. Kapatid na Paul, it's been 3 years since we started the University Reflection Day. Yes po. Ang bilis ng panahon, no? Yes po. Bilis. 3 taon ho, no? Okay. Kapatid na James, no? Bago tayo magsimula sa ating University Reflection Day for this year, maganda sana para sa benefit ng ating mga bagong mga kapatid o bagong mga kasama sa ating Tahanang Lasalliano na ipaliwanag kung ano ba itong URD o itong University Reflection Day. Ano po ba ito? Salamat sa pagpapaalala na yun ng kapatid na Paul. Ang University Reflection Day o ang tinatawag nating URD ay isang paanyaya at oportunidad na bilang isang komunidad tayo ay sama-samang magnilay at ibahagi ang mga magagandang bunga nito sa ating mga kasama. Ito ay karaniwang nagaganap bago buksan ng klase sa bawat termino o term. Last academic year, tayo'y sama-samang nagnilay sa tema na By This We Are, Lasallian Conversations on Our Code of Ethics. Ngayong academic year, magsisimula muli tayong magnilay sa isang bagong tema na nasaan ang iyong kapatid, kasama, kasali, kasalo. Ayan, salamat po kapatid na James sa pagpapaliwanag kung ano ba itong URD sa ating mga kapatid. No? Yung pong tema na gagamitin natin ngayong taon, no? Buong taon actually, saan po ba ito hinango o saan po ba ito inspired of? So this theme draws inspiration from the Leavening movement. It's anchored actually on the Leavening project where Lasallian Dreams Together. It's a document actually as published by Rome. No? And it has powerful initiatives. It also envisions the Lasallian family working together to have a fraternal world, experiencing and meeting God in the poor and promoting justice, especially reaching out to the peripheries. So this theme is better understood in that aspect of looking out for those people in the peripheries, yung mga tinatawag nating kapatid. No? Instead of waiting for them to be discovered, we intentionally reach out to them and cross our borders. Okay po. So dagdag ko lang din po, no? Ito pong dokumentong ito, yung Leavening Project, ay nailimbag ng mga Brothers of the Christian School sa Roma. Kailan po? Noong taong 2022. To be exact po, November 27, 2022. Sa pangunguna po ng ating Superior General, no? Si Brother Armin Luistro, FSC. Ayan po. Ganon din, no? Nabanggit din doon sa ating pinaplano tungkol po dito sa pagninilay na ito na hango sa Leavening Project. This also aims us towards this particular reflection, not just in our actual daily scenarios, but also dun sa pagninilay sa salita ng Diyos. Because actually, napakalalim ho ng pinanggalingan nito sa Biblia. No? O meron din itong scriptural basis. Okay. Dito po, dun sa ating The Leavening Project, at dun din natin hinango ang ating tema for this University Reflection Day, nasa ng iyong kapatid. It is inspired from a significant biblical passage, particularly in the Old Testament. Yung una ho ay from the Genesis chapter 4, verse 9. Nung tinanong ng Diyos si Cain, where is your brother? O nasa ng iyong kapatid?
This challenging us to reflect on our responsibilities as our brother's keepers, emphasizing the destructive power of neglect. And also, conversely, yun naman pong main title ng The Leavening Project is anchored to the parable of the leaven. Doon naman po ito kinuha Tama. from the Gospel of Luke, chapter 13, verses 20 to 21, where it illustrates yung pag-alsa nung tinapay, no? Yung umaalsa Lebadura. or lebadura na umaalsa, lumalaki, no? And here it illustrates how small acts, kung i-apply natin sa ating mga gawain, how small acts of kindness can bring about a profound, big change, no? Umaalsa. Yan. And also, let's try to integrate these two biblical passages from the Old and New Testament. Okay? Genesis chapter 4, verse 9. Where is your brother? And of course, the parable of the leaven. Okay? From the Gospel of Luke, chapter 13, verses 20 to 21. Okay? By integrating these two biblical passages, it reminds us of our interconnectedness and the impact of our daily actions. The call to support one another and believe in the transformative power of small acts of kindness is essential. As being responsible for one another, our collective efforts, no matter how small it is, can nurture brotherhood and sisterhood within our Lasallian community and reach out to the peripheries. Tama, ang ganda nun, no? This team, nasaan ang iyong kapatid? Where is your brother? Where is your sister? Or in general, where is your sibling? Resonates deeply within the context of Filipino culture. It explored through the sub-themes of kasama. Ito yung mag-uusapan natin ngayong term 1. For term 1. Opo, term 1. Kasali for term 2. Term 2. And then kasalo for term 3. Kasalo for term 3. Each of these Tagalog terms embodies rich layers of meaning that reflect the values of togetherness, participation, and sharing within the Filipino family and community. Additional for this one, it also affirms the character of Lasallian Association as an expression of communion and mission. This is also an invitation to become 11, as sabi mo nga kapatid na Paul, Pag-alsa. pag-alsa to our brothers and sisters in the peripheries by considering them to be kasama, kasali, at kasalo in the Lasallian community and mission. So, huwag na natin patagalin. Sige, huwag natin Para patagalin. simulan ang ating pagninilay-nilay at kwentuhan sa araw na to, ating makakasama si Brother Ray Suplido, FSC, former DLSU President. Hello po, brother. Hi, brother. Nandito po si brother, kasama natin. Hello. Brother, ano po? Bless po, brother. Welcome po. At ganun din po, no? Brother, may makakasama pa po tayong dalawang kapatid sa ating tahanang Lasalliano. okay. Pareho po silang galing sa senior high. O, ladies first po. Ayan, sige. Yung isa po ay si Miss Emmy Valeriano. Ayan. Mula po sa senior high. Ayan. Welcome po, Miss Emmy. Ayan. Welcome. Thank you very much po. And we also have here, no, Mr. Paulo Antonio Aton. Mula rin po sa senior high, brother. Morning, welcome kapatid. Thank you po. Thank you. Welcome, brother. So pagpala at maligayang araw po sa ating lahat, no? Brother Ray, kapatid na Emmy, kapatid na Paulo, no? Paul? Unang-una po ay, syempre, ang sarap sa pakiramdam na tumugon po kayo sa aming imbitasyon. Yun ang unang-una. Hindi yung magiging successful o makabuluhan itong ating University Reflection Day without sa inyo pong pagtugon o pag-oo, yung inyong fiat. So, mula po sa Lasallian Pastoral Office at sa University Reflection Day team, no, kami po ay unang-una lubos na nagpapasalamat, Brother Ray, Miss Emmy, and Sir Paulo sa pagtugon sa aming pong imbitasyon para sa ating pagninilay sa araw na ito. And by the way, before po tayo mag-start, kalma muna, no? Ayan. Yeah, relax Baka muna meron tayo. kayong gustong batiin, brother, or i-shout Shout out out. sa ating mga kapatid sa tahanang Lasalliano. Okay. Shout out ako siguro sa mga retirees, no? Shout out po sa ating mga retirees. Partially retired na po ako. Ayan. Thank Hello you. po. Hello. Greetings po. Greetings po sa ating mga Lasallian retirees. And of course, looking forward din po tayo lahat sa ating mga bata pa, Yes. no? Na sana marating natin 'yon sa ating
tahan ng Lasaliano. Ayan. Kayo naman po, baka may gusto kayong i-shout out or batiin. Hello po, shout out sa senior high school, Yay! syempre. No? Yan. Senior high school, hello po, particularly sa Humanities and Social Sciences Department and the Christian Living Family. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo, Hello mga po. kapatid natin from senior high school, Department of Humanities and Social Sciences, and of course, sa akin din nung pinanggalingan, no? Christian Living and Values Education Unit. No? Ayan. Oh, baka ikaw kapatid, Brother Paul, baka may gusto kang batiin or shout out. Meron. Shout out sa ating partner communities ng service learning ng senior high school. Uy, Ayan. yan. Of course, no? Yan, para sa ating mga partner communities, no? Shout out po sa inyong lahat. Ayan. So maligayang bati po sa lahat ng shoutouts natin, no? SL communities, retirees, Yes. senior high, at sa lahat po ng ating mga kapatid Sa tahanang tahanang Lasaliano. Lasaliano. Siguro, gusto ko munang kumustahin ang ating mga panauhin, no, sa ating mga kapatid, no. Siguro umpisan ko kay Brother Ray. Kumusta po kayo ngayon, Brother Ray? How do you feel Brother, right gusto po. now? Ina-appreciate ko itong panahon na inimbitan niyo ako sa URD, no, yun, Reflection Day. Kasi importante. Of course, ang load ko mas magaan ngayon. Pero importante pa rin na discover ko na to take time out, to reflect, to parang stop yung busy work for a while, tapos magnilay-nilay. No, importante. Time to pause. No? Ganda nun, no? Ganda. Kapatid na Paul. Despite of our tough life, of our busyness, we need intentionally to choose to have time out. Time out muna. Time out muna. At hindi lang basta time out, Mag-reflect. Magninilay. Magnilay tayo. Productive rest, no? Productive Yes. time out. No? Siguro, tanungin din natin si kapatid na Emmy. Kumusta po kayo? Long Kumusta time po no see. kayo? Long time no Hindi see. naman joke. Hello, ako I feel blessed today despite that the invitation really came as a surprise, no? Literally, no? Well, I remember one of my students who in her reflection she said she learned how to be comfortable in the uncomfortable. So siguro this one is also an application of that reflection. Sometimes we are being placed in an uncomfortable situation, but it comes with a big surprise. And this one, I'm looking at it as a big blessing to me. So even if it is uncomfortable, I just have to be comfortable with it and open my hands to receive all the blessings. Since I will be listening to, of course, Brother Ray, some reflections and sharings, and to all my colleagues here. So yeah, today is a day of blessing for all of us. Ayan, surprise! Surprise! Welcome po. It's a good Welcome, thing Miss yung sabi, Annie. no? Surprise, yet there's blessing. Yes po. Abangan din natin yan. Yes. Surprise and blessing. Kapatid na Paolo. Sa akin naman, ako ay nagagalak dahil tulad ni kapatid na Emmy, nasurpresa siya. Parehas kaming nasurpresa. Pero ako ay nagagalak dahil sa pagkakataong ito na magkaroon ng reflection, magnilay. Hindi lang, sabi nga, naalala ko dati sa seminaryo, kailangang magnilay upang magkaroon tayo, may strengthen at mas mapabuti natin ang ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, maging personal o profesional. Ngayon po, para sa pasimulan yung ating pagninilay at kwentuhan, ayan, magkukwentuhan lang din naman po tayo ngayong araw na to. Meron po kaming set of questions na pin-prepare para po sa inyo, mga kapatid, and of course, para po kay brother. No? Yung first question po ay ito, what does it mean to be on the peripheries? You know, what does it mean to be on the peripheries? Or kung pasisimplihin natin, Sir Sa James, Tagalog siguro, ano ba ang kahulugan na nasa laylayan? nasa laylayan. Ayan. Brother Ray? Siguro, Brother Ray? Siguro ang unang memory ko na peripheries, first year high school pa lang ako sa Lasal Bacolod. Sa Sunday, kung Sunday, binubuksan nila yung campus. Tapos iniimbita yung mga kanto boys,
uh, homeless na mga bata. No? Lalaki lahat kasi at that time, all boys pa rin ang Lasal Bacolod. Tapos, inimbita sila Sunday, may misa. Pagtapos ng misa, may ikli lang na catechism lesson. Usually, sa gospel. And then, breakfast, malaking breakfast. Yun ang gustong-gusto ng mga bata. All the milk you can drink, tapos may pan, may cheese, kung minsan may hot dogs. So, enjoy sila. Tapos, games, no? Opo. Ang pinsan ko, naging volunteer to be involved sa Sunday club na yan, no? Inimbitan niya ako. Tapos sabi niya, sama ka sa amin, mag-volunteer ka. Sabi ko, paano naman yun? First year ako. Ang lalaki ng mga bata, no? Paano ko i-explain ang catechism ng Sunday gospel sa kanila? Tapos sabi ng pinsan, subukan mo lang. So, yun, siguro yun ang parang border sa akin na itong mga batang ito, iba kaysa kilala ko sa Lasal, no? Iba yung kanilang ugali, galing family na background nila iba, yung suot nila iba. Sa akin, it's another world in a way, no? Pero inimbita ako to share with them. Tapos makinig din sa kanila, to mix with them, no? So, yun siguro ang sa isip ko, talagang striking sa akin na siguro it affected me yung parang leaven kasi eventually I was interested in education tapos naging brother, you know. So I think may konting seed na napunlad May tanim. doon, na tanim. Yun. Salamat, brother. No? Ang ganda ng pagkasabi ni brother. No? The understanding of the peripheries is you cross-border. No? Coming from this comfort zone that you have and reaching out actually to those people na nasa laylayan. No? Through catechism, ito yung first experience niya. No? Kapatid na Paul. Saka natuwa ako ho dun sa kung paano dinefine ni brother yung peripheries. Hindi niya to sinagot by definition. Halimbawa, kasi usually yung sagot ng iba, the least, the last, and the lost, ganyan. Pero si brother, first-hand experience, no? Totoo. In flesh yung pagsagot niya kung ano ba ang nasa peripheries, no? Talagang, sabi nga, may kasama ho tayo mga CL, talagang coming from the Masidanas, no? From his sea experience, no? Ayun. Ngayon, tingnan din naman ho natin kung ano yung mga karanasang o kung ano yung pananaw ng mga kapatid natin from CL, no? Ano Senior ba high. itong senior high so ating mga kapatid from senior high, specifically from CL, ano ba ang peripheries, no, para sa inyo? O ano ba yung mga nasa laylayan yan, para sa inyo? Sanat siguro kay kapatid Amy. Sa akin, I remember in one of my discussions in CL, I showed my class a video of Teacher Annie. So si Teacher Annie was a former private school teacher. Okay, and then eventually she decided to leave the private school and she taught in a remote area, particularly sa mga mangyan, sa mga indigenous people. And you know what struck me, and of course with my students, we were struck when she said she had to cross 16 rivers. Wow. 16. 16, ha? 16 rivers. Just to reach the barangay where these children are waiting. Ako nga pag lumalabas ako ng Lasal at makita ko may baha, hirap na hirap na akong mag-cross. Ano pa yung 16 rivers? No, it led me to a reflection, what did Teacher Annie see, no? In that area that prompted her to leave private school and teach, no? Engage with the poorest of the poor, with the IPs, with the indigenous people, children. And this is what it means to be sa laylayan, sa periphery. Sila yung mga ang hirap puntahan, no? Bihira ang mga taong pumipiling pumunta sa uncomfortable situation. What I said a while ago. Yeah. To be comfortable in the uncomfortable.
to reach the peripheries would really make you feel uncomfortable. To really risk yourself. Imagine 16 rivers. Paano kung umuulan? malalim yan. Malakas yung agos ng river. 16 rivers. So, I think the decision of Teacher Annie to teach the Mangyans, to teach the children, is what it means to really reach out to the realities of the children. And yun ang ibig sabihin ng nasa laylayan. Kaya ko bang puntahan ang mga taong hindi na nararating ng mga usual services? Ako as a teacher, I would ask that myself, no, hanggang saan ko kakayanin ang ibigay ang sarili ko, no? To the most painful part, no, of teaching, seeing my students, no, cope with the difficulties in life, that's actually a success already. When you see your students succeed in life, make good decisions, godly decisions, live out the core values of LaSalle, that I think would be a good feeling of success for teachers. Pero yun ang ibig sabihin ng nasa laylayan eh. Na makita mong may iba pang estudyante na iba ang pangangailangan. No, they are really diverse learners. We have diverse learners. Hindi lang tayo mga academically good students. Meron din tayong mga behaviorally challenged. No, may mga batang kailangan ng attention. May mga batang kailangan ng makikinig sa kanila. So, I think these are as a teacher, no, my role as a teacher is to really reach out to these kind of students. Kayo naman, Brother Paulo, no? Ano naman para sa iyo ang peripheries o yung nasa laylayan? Nung narinig ko yung salitang periphery naman, naalala ko nung nasa seminaryo pa ako noon, sa case ko naman, madalas kaming matap ng mga organizers to facilitate youth encounter. And then, dyan sa youth encounter na yan, mahaba kasing module na yan eh. Merong isang module dyan or topic na ang title ay The Two Blind Men. So, biblical, may gospel from the Gospel of Matthew, chapter 9, kung hindi ako nagkakamali. Nabanggit doon, merong dalawang bulag, two blind men, and they were sitting at the periphery of the road. So, ayun, so periphery. Ngayon, gusto ko siyang i-lead into the description nitong periphery. So, kasi sabi mo nga kanina, pag binanggit yung periphery, sinasabi natin na the least, the lost, the last. Totoo nga yun. Meron tayong mga marginal individuals, marginal people sa ating lipunan. So, ngayon, itong dalawang bulag, sabi ng main facilitator namin, ang dalawang bulag na yon, ang kanilang pakiramdam ay mahina. Sila ay weak, kasi wala silang makita. Nangangapa para hindi sila mapahamak. Kinakailangan nilang dahan-dahanin ng paglalakad, kapain yung kanilang yung mga nasa unahan nila kasi baka mamaya may mga hazard diyan, no? So, ayun, ganun ang description ng dalawang bulag. Para sa akin, itong mga taong nasa laylayan ng lipunan, very timely itong topic na ito sa ating URD kasi meron tayong partner communities sa service learning. Sa senior high school, meron tayong mga specific partner communities na provided ng COSCA, ng Center for Social Concern and Action. Shout out pala sa COSCA. Ayan. So ngayon, merong isang partner community tayo na ang mga nandun ay persons with disability. Nung kami kamakailan ay natapos yung ating term 3 project implementation sa kanila, sabi nila sa amin, wag nyo kaming tingnan na mahihina. Kasi gusto namin, sa kabila ng aming mga limitasyon, ng aming disabilities, kami ay may magagawa sa ating lipunan. So actually, itong mga taong ito, na merong mga disabilities sa kanila, persons with disabilities, sila yung mismong organizers noong community nila. At ang kanilang mga beneficiaries ay mga tao din na may disabilities. At marami silang gustong mangyari doon sa kanilang mga beneficiaries. Gusto nilang, sabi nga, kung pwede, yung mga students natin from senior high school sa grade 12,
ay makapag-come up next term ng sustainable project program or proposal na pwedeng ilabas itong mga beneficiaries nila, mga bata pa ito, na makapunta ng museum, baka sakaling ma-develop yung mga sa kanila yung arts, o kaya naman may magturo ng mathematics, ano, or iba pang mga asignatura upang magkaroon sila ng mas ma-develop yung kanilang iba't ibang talento na meron sila. So yon ang aking parang description doon sa periphery. Ano? Ito ay mga tao, mga marginal individuals sa ating lipunan. Si Brother Remy gustong dagdag. Maganda yung examples mo sa senior high. Pero sa college, mayroon din ata, ano? Service learning. Yes. Tapos may mga projects, NSTP. Na may mga part. So May mga partner may peripheries din na Yes po. pinupuntahan ng mga estudyante natin. No? Yes. Sa mga pagbabahagi ng ating mga kasama, mga kapatid ngayon, no, talagang makikita sa karanasan. No? Hindi lang sa definition conceptual ng peripheries. Ito'y kanilang naranasan din. No? At if I may ask humbly, no, on that question of peripheries, we could also talk about our personal peripheries. No? May kanya-kanya rin naman tayong karanasan, tayo mismo nakaranas na, one way or another, nasa laylayan. Naging mahina din Naging ako. mahina din ako. So, Naging the least, the last, and the lost din ako. Ako po yung humingi muna ng pasensya kung medyo personal na tanong ang aking ibabato sa ating mga kapatid ngayon. No? Siguro, going back to the question of peripheries, what are your personal peripheries in terms of vulnerabilities, weaknesses, and limitations that you may need to embrace? Kasi kapatid na Emmy, kanina ko pa nakikita nangungusap sa I'd be really sharing my personal story, brother. And in front of the Lasallian family. Isa sa mga naging tanong ko noon, nung when I went to confession, sinabi ko sa pare, tinatanong ko ang Diyos, bakit ako? Lord, why me? Bakit nga ba? No, ang question na yun in-extend dahil to tell you I'm a mother to a special child. Okay, so when I came to the priest for confession, I really asked the priest, tinanong ko, Father, tinatanong ko nga si Lord kung bakit ako. No, bakit ako of all? Bakit ako ang merong special child? Baka hindi ko to kaya? Baka hindi ako ang tamang ina or nanay para sa ganyang klaseng bata? Mga ganon. So mga questions like, am I worthy to become a mother to this special child, to your gift to me? So, tinatanong ko din yan up until now, bakit ako nagtuturo? Pwede naman ako magstay na lang sa bahay bilang housewife, mag-alaga sa anak ko. No? But then, the Lord is answering my question, bakit hindi? Why not? Why not? Because, sabi mo nga sa akin na Sir James, di ba, yung kahinaan natin ay ginagawang source ng kalakasan. I know and I firmly believe that it is in this situation where I am, being a mother, a special child, an educator, a Lasallian educator, I became or I learned to minister also to students with diverse needs, to my co-parents who experience the same experiences, the same situation that I have. So it's like using your weakness to minister to another in order to become a strength, to become a source of inspiration. So kahit yun ang periphery ko sa buhay ko, yun din naman ang source ng kalakasan ko. Kasi pinapakita sa akin ng Diyos, see, so you were asking me, bakit ikaw? But the answer would be, why not? Because you can do it. No, with my grace, with the assistance of the people around you, you will be able to come through. So, I think, katulad ng sinasabi ko kanina, napagtatahi-tahi ko habang naririnig ko rin ang sarili ko ngayon, yung mga surprises sa buhay natin will become a source of blessings. This came as a surprise,
Why ito, no? Yung sagot na bakit ako? Paul, bakit ako? Bakit ako inimbitahan niyo? Hindi naman ako prepared. Why So, not? Oh, sabi ni Lord, why not? at Oh, ang diba? sagot ay, who is prepared? No one is prepared. No? Wala. So that's why, those are my experience at peripheries, which are also, hopefully will become, this story of mine will become a source of inspiration also to others. Ganda, no, Paul? Minsan, napagninilayan ko rin, no? The term wounded healer. Yeah. No? The irony of it, you're wounded yet you can still be a healer. No? Coming from that down moments of yours, but you could still be an inspiration and a blessing to people. No? And I could just imagine how many of us sa ating tahanang Lasaliano, no, would have really the courage. No? Salamat sa authenticity, kapatid na Amy. No? It's not easy to be a parent in general, no? I got 4, no? It's not easy. But to have also, to be a parent to a special, with a special need, Child. that is Special child. Special. much more difficult and challenging, if I may add. If I may add. And because of that, if I may just add, no, dahil dun sa karanasan ko, mas lumalawak yung pangunawa ko sa mga estudyanteng nahahawakan ko. Na they are all diverse. Dahil meron akong anak na may ibang abilidad, I also look at my students that way, that these students would come to me from different experiences, from different, the way they were brought up by their parents. Hindi natin alam kung ano yung background nila. So, hindi lang siya titingnan na, ito, bagsak yung estudyante na to. I also have to know the realities in life. No, ano yung storya ng batang ito. So, yun din ang pinanggagalingan kong strength ko as a Lasallian educator. No, from being a mother to a child with special needs, to an educator who would have a special lens, no, to look at the diverse learners before me. Ang ganda nun, kapatid na Amy. And maraming salamat, no, to that authenticity of sharing that personal peripheries that you have. No. Ngayon, gusto ko rin malaman, no, si brother, as a religious, alam ko lagi nagdarasal yan. No. But of course, we do have also our own battle of peripheries, our own personal peripheries. Brother, if I may ask po humbly, no, What's your personal peripheries po? Well, siguro, usually, yung mga responsibilities binibigay sa brother o sa administration, being in charge, pero what I found out na the bigger challenge is parang you stay in the background na ang nangyari yon to support others, no? To you're with them, pero hindi ikaw ang focus ng attention. Iba ang attention ang importante. That happened twice, many times, no? Usually during the one was yung pandemic, yung nag-host tayo ng PGH personnel, no? Kasi they needed a place na malapit lang sa hospital, hindi na sila kailangan mag waste time traveling, no? So yun. Ang sabi lang sa amin, brother, we welcome natin. Yun lang, i-welcome natin. Tapos dahil pandemic, hindi na kailangan mag-usap o shake hands, etc. Just parang welcome them to the campus and then, so yun, no? Actually, they were leaving na to go to the hospital. Nag-wave lang kami sa kanila. And then, later, sabi nila, that was very much appreciated na parang ang community ng Lasal nandoon giving them support on that. So yun and then that's all, no? Parang konting effort lang just to be there, but yet may ang effect on others is very, very supportive. Ganun. The second one was yung community pantry. Na, of course, inumpisa yun ng si
si Ann. Patricia noon. Patricia Tama po ba? no? Somewhere else. Pero na-pick up Maginhawa. ng ating mga estudyante, Yes, alumni at saka. So, nagkaroon tayo ng community pantry for Leverisa, Agno, that's it. So, yun din, sabi, ano ang magawa natin para makatulong? Ano lang, brother, just be there. Tinanong ko pa, turuan mo ako ha kung ano. Magbigay ng bigas, magbigay ng saging, at saka, kasi sila ang talagang in charge. No? So, in a way, enjoyable. No? But yet, at the same time, hindi ko yung my usual mga actions na gano'n. But yet, at the same time, again, we cross boundaries. No? You reach out and then you allow the situation of the other person to touch you. No? And then I notice kung gaano kahalaga sa kanila. Kahit konti lang yung mabibili nila o mabibigay sa kanila, it's very much appreciated and yet very, very important sa kanila. No? And that's just a small effort and yet ang effect malaki. No? And that's, Yung naka-strike po sa akin, yung, of course, si brother kasi ay former president ng DLSU. Yung sinabi niyang nandun lang siya sa background. Nandun yun. Grabe yung humility na yun. Of course, di ba, president, napakalaking community, napakalaking tahanan. Pero yun, nandun siya, gumagabay sa backstage. No? And then yung isa doon, yung the admittance of one's personal periphery or peripheries, sabi ni brother, hindi ko siya expertise. Wala akong idea about it. Tulungan niyo ako. Gabayan niyo ako. Grabe humility, no? Na kung saan, no? Nagiging kalakasan siya eventually. Yes. No? At yung mga estudyante, sila rin na nagtuturo sa ating presidente. Yun Ganda, nakakilabot. Tapos ang ganda ng pagka-pick up ko din, segundahan ko na rin. No? Susugin ko na rin yung aspeto na binahagi ni brother din. Na you just let them touch you out of their situation. That itself is the door of encounter. No? If you let them touch you, you would have the courage, and the humility to cross borders, despite of the limitations that we have. Ganda, kapatid na Paul. No? So, as a Lasallian na lang po ang aking tanong. As a Lasallian, what does becoming a leaven mean? O yung umaalsa. Ito po yung galing sa Gospel of Luke, leavening. Umaalsa, nagra-rise, no? Yan, yung dough, no? And how do I respond to the needs of my brothers and sisters in the peripheries? And this time po, ladies first naman tayo. Ayan, Okay. ganun po yung sequence ng pagsagot. Ayan. So, how do I become a leaven? You know, di ba kapag ang dough, di ba, pag ginagamit ang pampaalsa sa tinapay. O levadura. 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 Hindi naman kailangan marami yun eh. Yes. Diba? Maliit lang na amount yun. No? Small amount, pero it causes big change doon sa tinapay. So, ako personally as a teacher, I think we can always start with small acts of kindness. Ako as a teacher, I would reach out to the peripheries in front of my students to acknowledge the needs of my students. Pakinggan ang mga batang may kanya-kanyang pinanggalingan. Diba? So, alamin ang kanilang realidad, ang kanilang stories. Kasi, sometimes when they come into school and they're late, you always see them, okay, you've been late for how many times? Nakikitingnan mo yung attendance sheet mo, 5 times ka nang na-late sa klase ko. But to be 11 is to cause a change. Ano yung leaven na yon? Ano yung levadura na yon? Kausapin mo yung estudyante mo, tanungin mo siya, can we talk? What happened to you? How are you? Meron bang nangyari sa bahay? Kwento ka. Kasi baka dahil doon sa pangyayari na yon, mayroong maging, solusyonan. Yung problema na I was habitually late because I need to prepare my food. I was the only one in the house. I have no mom and dad here. At, meron akong estudyanteng ganun na lagi nalilate. Nung tinanong ko, usap tayo after the class,
tinanong ko, I learned that she lives alone in the metro. So, in a condominium, mag-isa siya, at kailangan niya i-prepare ang pagkain niya, nagko-commute siya. So, now I have an understanding of where she's coming from. So, hindi lang siya listahan ng mga tardy, okay, na merong storya. Tanungin natin, ano nangyari? So, kamusta ka ba? No? Sa ating mga colleagues, no, bakit kaya siya palaging nalilate or palaging uma-absent, no? Nagpapasab, no? As a teacher, uy, sab mo naman ako sa klase ko, no? Baka mayroong nangyayari na kailangan nating tanungin. Hindi lang nakikipag-usap tayo related sa trabaho. No? Minsan tempting yun eh. Pag over lunch, ang usapan niya tungkol pa rin sa trabaho. Pero it would be good to really talk about personal stuff. Like, huy, kamusta kayo? Ay, nakita ko yung post mo kahapon. May lunch date kayo ng family, no? Yung ganun ba? Kasi it fosters a different kind of culture na hindi lang siya work-related, but you also become good friends, colleagues at work. So it also creates a positive climate, no, in the campus. So ako yan, that's how I become a leaven in the community, to start with small things, and hopefully, no, this will lead to a greater transformation. Maraming salamat, Kapatid Naomi. Small act of kindness. That's very true. Kasi being 11, hindi mo kailangan na maramihan. Siguro, sugundahin na rin natin kay Kapatid na Paulo. Okay, I agree with Miss Emmy. Yung konti lang, pero may parang ripple effect, di ba? Yung pag may tubig, tapos patakan mo ng isang lang, lumalawak yung ripple effect yung tawag doon. Minsan, ang locus ko is yung service learning. College, senior high school, NSTP. So, palagay ko, systematic ang ating service learning. Naka-spread out ito sa buong academic year. Masidanas, Surinilay, Tayakilas. So, paano ba natin paaalasahin? Hindi lang yung karunungan ng ating mga estudyante o nung miyembro ng ating tahanang Lasaliano, kundi maging yung kanilang mga karanasan na rin, experiences. Kaya sa Masidanas nga, kinakailangan nila ng close observation. So itong mga nasa peripheries, yung beneficiaries ng ating partner communities, kinakailangan nating puntahan. We have to have this close observation. We have to visit them. Have to reach out. Yes, we have to reach out to them. Puntahan natin. Kailangan maamoy natin ano yung amoy ng lugar. Kaya included din sa mga lessons yung pag-touch ng mga social issues. At sa Surinilay naman, sa perspective ng service learning, kinakailangan nating pagnilayan ito. Bakit kaya ito nangyayari? That would lead to creation of their sustainable project proposals. Ang ating mga project proposals kasi para mas maalsa yung ating ginagawang tulong or service sa ating mga beneficiaries na partner communities, kailangan sustainable ito. Kailangan ito ay kahit wala na yung, kasi mga grade 12 students ito, gagraduate sila. So pagka-graduate nila, dapat nag-i-exist pa rin yung project. Andun pa rin, sustainable. At yung mga susunod na sections, hindi sila gagawa ng panibagong project ulit, kundi they have to continue that existing project to make it really sustainable para sa ating mga partner communities. So I think yung dynamics na yon, and then yung, kasi sabi nga natin sa Christian living that the school is the inculcator of values. Yeah. You have this Lasallian core values. So, ayan din. So, palagay ko, mas aalsa ang kanilang karunungan at eksperyensya to prepare them to the next stage of their journey. Thank you, Kapatid na Paulo. Ngayon, tuloy na ho natin kay Hindi brother. ko na uulitin kasi Kayo po, brother. agree ako sa sinabi ni Emmy at saka ni Paulo na sa akin ng isang word siguro, openness na Openness po. to be 11, kailangan you must be open to mix with Yes. with others or to be open to
kung ano yung kailangan nila na pwede kong ma-respond, no? Maka-respond sa kanila. At darating yun kasi kahit sa bahay, sa opisina, sa classroom, darating yung may kailangan sa atin, sila ang magko-cross ng boundary kung minsan. Tapos, ano ang ating response sa kanila? No? If we are open, we can be, according kay Saint Lasal, we can be a good shepherd, we can be guardian angel, we can be different ways na makarespond. And yun, ang ano niya lang, ang assurance yan na like you said kay St. Paul, no? If we have the problem, we also have the grace to Yes. face the challenge, no? That God gives us the grace. So that is also important to affirm ourselves, no? Na we have these challenges, we have these parang demands on us, but we also have the grace to respond. Ganda, no, kapatid na Paul. I really love the aspect of openness. No? That's the key, actually, to have the opportunity to reach out. No? Kasi minsan may mga ugali tayo na, ako rin may pasarili akong problema. Ako rin may sarili rin akong karanasan na Bahala kayo dyan. pag-aaral sa Minsan ilalim. ganun, may Bahala tendency kayo ganun. dyan. But, ang ganda ng sinabi ni Brother Ray na isang imbitasyon ng pagiging bukas. Bukas loob. No? Na makikita din natin, hindi lang sa ating mga estudyante, no? Kahit sa ating mga kasama sa tahanang Lasaliano. Posibleng maging bukas sa bawat isa. At para at least, mas maging bukas pa intentionally sa mga taong nasa laylayan. Ito po. So, opening the borders. No po, yung sa akin naman ay in general na in connection with the theme, nasa ng iyong kapatid. Actually, nasagot ko na lahat Yes. ng ating mga panauhin. No? And just to wrap up naman po this part, no? I want to start with this one. Charity begins at home. Gasgas na gasgas na. Na kung saan, paano ba aalsa? Paano ba natin i-reach out yung ating mga brothers and sisters na nasa peripheries? Dito, sa ating term 1, bilang kasama, siguro, akin ho naman, sa aking side ay, ito, based po sa aking observation, na before ako po maging part ng LSPO or maging coordinator sa LSPO, ako pinaging faculty rin. Meron ako mga kasamahan na dati ang saya-saya nila sa office. Pero makikita ko na lang na nandun na lang sila sa isang tabi o nandun sa library, nandun sa ganitong lugar na biglang may pagbabago. Nasaan ang aking kapatid? O liba, kasi minsan nandito siya. Nasaan siya? Yan, minsan, kumusta kaya siya? Siguro po sa akin, that is the small step. Kumusta kaya yung Kapatid na yun. kapatid na yun? Bakit siya parang matamlay? Kumusta na kaya yung ating janitor? O kuya, kumusta ka dyan sa paglilinis? Kumusta kayo, kuya guard? Or ma'am, sir guard? Or ma'am guard? Parang sa ganito ko naman siyang direksyon nakikita. Sa mga ganong bagay, naalala ko rin si Doc Ben, yung simpleng pagbati. Malaking Simpleng bagay. pagngiti, ang laking bagay. Nasaan ang aking kapatid? And then, yun nga ho, before we proceed doon sa peripheries outside, let's start it at home. Sa atin mismong tahanan. Kasi baka mamaya, ang nakakalimutan natin ay mismo nating bahay. Pero masyado na tayong active sa ating mga nasa labas. No? So, yun lang, bilang pagbalanse, no? Nasa na yung kapatid, simulan natin sa ating tahanan, dito sa Lasal, sa ating mga sarili mga tahanan. Then, yun, from there on, no, doon tayo magpo-proceed. And siguro, yun na rin ho yung pagninilayan natin sa term 2. Ano nga ho yung term 2? Kasali. And then sa term 3 naman po ay kasalo. Ayan, may salo-salo. May salo-salo na tayo. Sige po. Yes, sir. Lubos na pasasalamat, Yes of po. course, sa ating mga panauhin, sa ating mga kapatid na nagbigay ng pagtugon sa ating imbitasyon. No? Brother Ray, Brother Ray Suplido. Maraming salamat Maraming po. salamat po, brother.
We kapatid also na have Emmy. Miss Emmy Valeriano. Maraming salamat po. And of And of course, we course, also have Mr. Paulo Paulo. Antonio Aton. Maraming salamat po. Salamat din po. So at this point, kapatid na Paul, after this sharing or this kwentuhan, there would be invitation ng pagninilay. So yung mga reflection questions po will be posted dyan sa screen po ninyo. Maligayang, maligayang, maligayang bati sa inyo sa ating tahanan, tahanang Lasalyano, kapit-kapit, sama-sama, bilang kapusot kapamilya, bilang isang kapatid namin, sinta, ha 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 Leave Jesus in our hearts forever. Maraming salamat po. Maraming salamat po, brother.